Alam mo ba na ang main role ng mga anghel ay para tulungan tayong mga tao? Hello mga ka-faith, my name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. At kung first time mo dito sa aking YouTube channel, make sure na mag-subscribe ka at click mo yung notification bell button sa baba ng video na to para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. First of all mga ka-faith, gusto kong pasalamatan ang Catholic Social Media Awards 2020 because I was nominated as one of the best Catholic vlog. Dahil dyan ay sobra ako nagpapasalamat sa inyong mga ka-faith, sa inyong support sa bawat vlog na ina-upload ko. Dahil sobrang nakakataba to ng puso na maging nominated ka as one of the best Catholic vlog here in the Philippines. So maraming salamat mga ka-faith for all your support. I'm praying for you always at lagi nyo din akong ipagdasal. Okay? Alam nyo mga ka-faith, meron din akong gustong i-share sa inyo ngayon about angel. Alam nyo ba na nung last Saturday ay habang ako ay may binabasa, may tinitignan ako sa aking laptop, ay merong binanggit sa akin yung daughter ko na si Rian. Some of you, kung hindi nyo ako kilala, alam ko many of you alam nyo naman na yung background ko na naging single dad ako last 11 years ago. Okay? And dumaan ako sa isang broken relationship but hindi kami nakasal nung naging mother ni Rian. And right now I'm engaged with my fiancé and soon to be married, hopefully this year. Okay? So pray for me. Meron shinare sa akin yung daughter ko 6 AM daw. Nung natutulog siya ay nagising siya na meron siyang narinig na para daw merong nagmimisa sa tabi niya. Parang malapit daw sa kanya na meron siyang naririnig. Kinukwento niya sa akin to ay sobrang kinikilabutan ako. Kasi nung 6 AM na yun ay gising ako noon at wala naman ako naririnig na parang meron nagmimisa or may kumakanta. Pero siya ay rinig niya daw kaya siya nagising. So, gusto ko i-share sa inyo yung mismong video about sa narinig niya na may kumakanta daw sa labas ng bahay namin. Okay, so panoodin nyo tong video na shinare ng aking mahal na anak. Okay, so watch this video. Ano yung narinig mo kaninang 6 a.m.? Parang may choir. Nagising ka? Kasabay ko magising si Lola. Pagkagising ko, narinig ko yung Paano mo ma-describe? ganito. Wala akong narinig na ganyan. Kala ko may yung misa. Kala ko may nag-aama namin. Yung nasa utak ko may nakaganon. Si Lola walang narinig. Eh, pagkagising ko, may narinig. Pag kita mo sa labas, wala kang nakita. Wala. I'm sure mga ka-faith, alam nyo na rin yung nasa isip ko kung ano yung narinig ng daughter ko na kumakanta. Actually, yung narinig niya is angelic choir yun. Okay? Whether kung hindi ka man maniwala or hindi, ako naniniwala na yung narinig ng daughter ko is mga angel yon. Kung hindi nyo alam na ang aking prayer time is usually 6 AM. Nagsisimula yan 5:30, umabot ako ng almost 1 hour. Yung araw na yan, nung narinig yan ng daughter ko, parang nag-i-struggle talaga ako sa prayer time ko nung oras na yan. Na para bang merong burden sa puso ko na hindi ko alam bakit parang hindi ka makapagdasal, parang may pumipigil sa yung magdasal. Para ako nakaka-experience ng oppression na parang may pumipigil sa na magdasal ka. Kaya nung time na yun, I'm really praying for Saint Michael and Saint Raphael to help me on praying kasi hindi mo mabukas yung bibig mo, hindi ka makapagdasal ng maayos, parang ang bigat-bigat ng pakiramdam mo. I think mga after ko mag-pray ay nag-PM ako sa mga closest brother and sister ko. Sabi ko na ipagdasal nila ako na feeling ko ay ako ay under attack, nakaka-experience ako ng oppression, kami ng fiancé ko.
na lately medyo nagkakaroon kami ng mga arguments, ganyan, na parang pares kaming under attack dahil nga sa preparation ng wedding namin for this year, na parang pinipigilan to ng kalaban. May ganung eksena eh. Ang kalaban, ang devil, ayaw niya na ma-receive mo ang isa sa mga pinaka-importanteng sakramento na ibibigay sa atin ng Diyos, which is yung sacrament of marriage. Okay? Na ayaw ni Satan to, na gusto niya ng division, ayaw niya ng unity. Tama? Parang kaming dalawa ay lately nakaka-experience kami ng oppression. We feel that we are under attack. Kaya ako rin mismo ay humihingi ng dasal sa inyo mga ka-faith, na ipagdasal nyo kaming dalawa ng fiancé ko at ng daughter ko. Kaya yun, humingi ako ng prayer sa mga closest friend ko, na ipag-pray kami. Gulat na gulat ako nung shinare sa akin to ng daughter ko. Nung exact time kasi na yun, nung narinig niya yun, ay yun yung time na nag-struggle ako sa prayer ko. Kaya nga nung shinare ko to especially kay Brother Ludi, ang ganda nung shinare sa akin na insight, na sinabi niya na alam mo yung mga angel na yan ay nandyan yan para tulungan kang magdasal. Okay? Kaya mo na-experience yun ng daughter mo kasi narinig niya yung mga angel na kumakanta because they are praying for you. Yung na-experience ng daughter ko, it is a confirmation that the angel is really there for us to help us. Okay? At kung hindi nyo rin natatanong, na alam nyo ba na yung daughter ko, si Rian, ay pinanganak siya ng Mother of Perpetual Help, yung ina ng laging saklolo. Mama Mary is queen of these angels. Kung si Mama Mary ay tinutulungan niya tayong mga Kristiyano, kaya nga siya may title na Mary Help of Christian, 'di ba? Kasi si Mama Mary ay tinutulungan niya ang humanity. And kung si Mama Mary tinutulungan niya tayo, na itong mga angel na to ay nandyan din para sa atin, para tulungan tayo. Okay? Especially, lagi kang humihingi ng dasal at sa mga angel na to. Kasi nandyan sila palagi para sa atin. At ito rin mismo, yung nangyari dun sa shinare ni Father Ronnie, isang exorcist priest sa Dumaguete. Kung napanood nyo yung last interview ko sa kanya, I'm sure kilala nyo si Father Ronnie about sa mga horror movies, okay? Na merong isang babae na naposes dahil sa kakapanood ng horror movies. So, pwede nyong i-check yun sa aking vlog. And meron ding shinare na post si Father Ronnie regarding sa mga angels, okay? About Saint Michael, na nandyan talaga sila para tulungan tayo. And by the way pala guys, yung 6 a.m. pala na oras, one of the Angelus time. Wow! 6 a.m. Angelus time yan. Oras na yun, nung narinig yun ng daughter ko na 6 a.m. ay Angelus time yun, it is also confirmed. Yung narinig niya is mga angels talaga yun. Ayan, so i-share ko sa inyo yung binanggit pala ni Father Ronnie about sa na-experience niya. Actually, last week lang to. Ito yung sabi ni Father Ronnie After an exorcism in the church, I asked the energumen or the demoniac what she saw during the prayer. She said, I saw Saint Michael, the archangel, at the middle of the church. To confirm that she saw, I asked her to describe Saint Michael. She said, he is tall and muscular, parang warrior daw, and ready for battle. I asked again, what did you see other than Saint Michael? She replied, I saw legions of angels, a legion of them on the right side of the church, and another legion on the left side of the church. They were well organized and ready for battle. I also saw the bad angels outside the gates of the church. They were more numerous, but they could not enter the church. Truth does not contradict, it is coherent. The things revealed by the energumen are in conformity with the teachings of the scriptures and of the church. Regarding angels, Saint Michael is a warrior. Angels
are real and they do protect us. They are signs of God's love for mankind and providence for the world. They fight for us. Pray for Saint Michael daily for protection. He is the angel who casts out Satan. Talk to your guardian angel as if you were talking to a close friend. He is at your side day and night. As to his protection against every evil and sin. For our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. From Ephesians chapter 6 verse 12. Very powerful yung shinare ni Father Ronnie about angels, and at ito rin mismo yung naging experience ng daughter ko na nakarinig siya ng angelic choir na alam mo yun, na tuwing naalala ko to, habang kinukwento ko to, ay sobra talagang kinikilabutan ako. Yes, hindi man natin sila makita, itong mga angels na to, pero they are real, totoo sila. At right now, kahit nandito ako sa room na to, alam ko na pinoprotektahan din nila ako dahil itong ginagawa kong ministry na to, itong online evangelization na ginagawa ko, ay ayaw to ng kalaban, ayaw nila to. Kasi hindi natin sila nakikita, di ba, yung mga kalaban. But, meron din tayong mga alliance, meron tayong mga kakampi na hindi rin natin nakikita, which is, ito yung mga angels, that they are ready for battles anytime. Na nandyan sila para protektahan ka, para ipagdasal ka din, at para gabayan ka. Katulad ng shinare ni Father Ronnie, importante na kausapin mo palagi yung guardian angels mo. Okay? I believe na nandyan sila, nakikinig sila sa atin. And ask for the protection of Saint Michael, Saint Raphael, na nandyan sila to guide us, to support us, tayong mga tao. Okay? Kasi nga, ang laban natin, hindi lang to physical eh. We are really on spiritual battle, especially ngayon, itong pandemic, itong crisis, itong merong kumakalat na COVID-19. Actually, ang pinaka pumapatay sa mga tao ngayon is not the virus, it is the fear. Fear na pinapakalat ng kalaban. Fear na gustong ibigay sa bawat tao ni Satan. Kasi pag ikaw ay punong-puno ng fear sa puso mo, nawawalan ka na ng trust at faith sa Diyos. At yun ang gusto ng kalaban. Okay? Gusto niya lamunin ka ng takot. Diba? Lalamunin ka ng takot na nawawalan ka na ng tiwala at pag-asa. At hindi ka na rin makalabas at makapagsimba at makatake ng Holy Eucharist na importante sa ating kaluluwa dahil sa takot na yan. Hindi ko sinasabi na huwag tayong mag-ingat. Magpakalat ka ng COVID. Hindi ganon. With proper safety protocols. Pero, alam mo yun, yung tuwing lalabas ka ng bahay nyo, you have this confidence na your guardian angels are with you. Saint Michael are there for you, protecting you. Itong mga angels na to, kahit hindi natin sila nakikita, they are really here in this world, protecting us and guiding us. Silang mga anghel ay nandyan para tulungan tayo. Okay? So mga ka-faith, kung sa tingin mo na na-bless ka dito sa vlog na to, at kung sa tingin mo na sobra tong makakatulong sa mga friends and relatives mo, make sure na i-share mo tong vlog na to. I'm Brother Adrian Milag, praying for you always. God bless you more abundantly. Mga ka-faith, maraming salamat sa inyong solid support sa ating mga merchandise item. At gusto ko rin pasalamatan ang mga taong bumili at nagpadala ng kanilang litrato suot ang ating mga merchandise item.
I am proud Catholic, Katoliko ako. Hello mga ka-faith! Paano ka nga ba makaka-order sa ating merchandise store? Okay, so dito sa ating website, makikita mo yung mga available na merchandise item natin like t-shirts, long sleeves, hoodies, face mask, mugs. So kunyari t-shirts ang bibili mo, ito ang ating bestseller na Katoliko Ako shirt. So i-click mo lang siya. Pagka-click mo, mamimili ka kung anong color, kung black ba or yung violet. Kunyari, itong black ang napili mo, mamili ka lang kung anong material, kung dry fit or poly blend. Kung nakapili ka na, ipili mo naman kung anong size. Importante kung male or female ka para alam nung gagawa ng t-shirt kung ano yung mas magiging fit para sa'yo. I-click mo lang add to cart and then proceed to check out kung wala ka ng iba pang bibilin. Dito naman ilalagay mo kung taga Pilipinas ka ba or taga USA ka. Kasi dito sa Merchiful ay nagdi-deliver din sila sa USA. Kung hindi ka taga USA ay meron din tayong ibang international store na pwedeng mag-deliver sa buong mundo. Kunyari taga Philippines ka and then piliin mo lang kung anong province, lagay ko Cavite and yung postal code, calculate shipping. Usually sa NCR is 120 pesos sa ating shipping fee. And then after that is proceed to check out. So mapupunta ka naman dito. So kung new customers ka ay kailangan mo mag-create ng account dito sa Merchiful para hindi ka na ulit mag-fill up ng form. So, mag-create ka lang ng account, i-click mo lang yan. So, lagay mo lang yung first name, last name, at ang iyong email address. And yung password na gagamitin mo. Click mo yung create, click mo lang yung submit. Ayan, then mag-sign in ka na. So, nakagawa ka na ng account. So, i-click mo lang to dito sa taas. And then, go to check out. So, dito ay i-fill upan mo yung mga necessary information na kailangan. Click mo lang yung continue shipping. Mapupunta ka na dito sa ating payment option. So, dito sa ating payment option, pwedeng credit card or debit card, GCash, or COD. Ayan, then complete order. Okay, so paano ka nga ba makakapunta dito sa ating merchandise store? Dito sa baba ng video na to, ilalagay ko yung link kung saan ka pwedeng mag-order ng ating mga merchandise item. Again, mga ka-faith, thank you so much for supporting my merchandise item. God bless you more abundantly. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.